Good morning, welcome and welcome back to my YouTube channel. It's me again, Renegias TV. For this vlog, pag-uusapan natin ang contains and outline of the Barangay Development Plan. So alam ko kung bakit napadpad ka sa channel na ito kasi hindi pa approve ang iyong Barangay Development Plan. So tapusin mo na yan para ma-approve na yung Barangay Development Plan nyo kasi hindi kayo makapag-implement ng yung mga projects pag wala dyan sa inyong Barangay Development Plan. Kaya kailangan nyo nang tapusin yan. So ito na nga. So ang contents ng Barangay Development Plan ay mayroon itong 7 chapters. 7 chapters lang. So madali lang nyo itong tapusin. The chapter 1 is the introduction. So ang introduction, ito lang yung introduction of the BDP ang ilalagay nyo dito. And general objectives of the plan, kung bakit kayo gumawa ng Barangay Development Plan. Tapos, i-include nyo dito sa introduction kung ilang years ba i-implement ang inyong Barangay Development Plan. So, yan yung chapter 1. Din sa chapter 2 is background. Ang background, nilalagay nyo lang dito is ang barangay history. Alam kong mayroon na kayong barangay history. So, yung history nyo, yun lang yung ilalagay nyo dito sa inyong background. So, yan yung chapter 2, diba? Ang dali-dali lang. Then sa chapter 3, ito yung mas mahirap dahil situational analysis. Sa situational analysis, ilalagay nyo dito yung lahat ng naging problem ng inyong barangay. Kung bakit kayo nakakome up ng yung mga programs, projects, and activities. Diba? Hindi kayo makadirekta makakome up nun kung wala kayong situational analysis. So sa situational analysis, gagawa kayo per sector. Mayroon tayong 5 sektor, diba? Social, economic, infrastructure, institutional, and the environmental sector. Lahat ng sector ay gagawa ninyo ng problem tree analysis. Kasi pag wala kayong problem tree analysis, so hindi nyo yan magagawa ng programs, projects, and activities. Then sa chapter 4, ito ay ang Barangay Vision and Mission Statements. Alam kong magaling kayong gumawa ng Barangay Vision and Mission Statements. Kaya madali nyo lang tong gawin. So sa vision, ano ba talaga ang gusto nyong mangyari sa inyong barangay? No? Tapos si mission, ano yung dapat nyong gawin para makuha nyo yung vision ninyo sa inyong barangay. So yan lang yun ka simple. Tapos chapter 5 is the sectoral development plans. So, ito na yung, dito na ninyo ilalagay kung ano yung mga plano nyo per sector. Ano na yung mga programs, projects, and activities ninyo per sector. So, dito na ninyo yun ilalagay. Pagkatapos, chapter 6 ay ang Barangay Development Investment Program. So, dito na yung BDIP. So, si BDIP dito yung nakalagay yung programs, projects, and activities. Saan kayo kukuha ng fund? Sino-sino ang funding source? Dito yung nakalagay, no? Sa chapter 6, sa Barangay Development Investment Plan. Diba? Ang dali lang. Then, chapter 7, the last chapter ay ang BDP Monitoring and Evaluation. So, ilalagay nyo dito kung paano nyo i-monitor at i-evaluate kung na-implement ba yung mga plans na inyong nagawa. No? Lagyan ninyo dito ng remarks. Alam kong may mga forms naman kayo dyan na ibinigay na yung DILG at saka sa MPDC sila yung tumutulong kung paano nyo gawin or i-craft ang inyong Barangay Development Plan. Basta yun lang tandaan is lahat ng gusto niyong programs, projects, and activities ay ilalagay nyo dito sa inyong BDIP or Barangay Development Plan kasi hindi nyo pwedeng implement pag wala dito sa inyong BDIP. So yun lamang po at maraming salamat sa panood. Sana may natutunan kayo sa video ito. You can just comment down below or kung ano ang gusto nyong topic para nating pag-usapan sa next nating vlog. Thank you so much for watching and God bless everyone.